Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe patungo sa hindi maipaliwanag? Sa ating kwento ngayon, tuklasin natin ang mga nilalang na nagtatago sa gilid ng ating paningin, mga aninong nag-aabang sa dilim ng Bonifacio Global City. Si Katrina, isang barista, ay makakatagpo ng isang lalaking may kakaibang kakayahan at mga kwentong magpapakilabot sa inyong mga damdamin. Abangan ang misteryosong salamin na magbubukas sa mundo ng mga nilalang na hindi nakikita at samahan si Katrina sa kanyang laban sa kadiliman na nagbabadyang lamunin ang kanyang katahimikan. Sa gitna ng maingay na kapihan sa Bonifacio Global City, si Katrina, isang masipag na barista, ay abalang nagtitimpla ng mga kape para sa kanilang mga suki. Ang tunog ng coffee machine na nagngangalit at ang bango ng sariwang giniling na kape ay nagbibigay sigla sa buong lugar. Biglang pumasok si Enrico, isang lalaking may kakaibang dating na tila may daladalang misteryo sa bawat hakbang. Sa kanyang pag-order ng iced americano, hindi may kakaila ang lalim ng kanyang mga mata at ang tila mabigat na damdamin na kanyang daladala. Habang tahimik na umiinom, binibigkas ni Enrico ang isang tula na puno ng lungkot at pagkawala na parang musikang pamilyar kay Katrina. Ang mga salita ay dumadaloy sa hangin, nagdudulot ng kakaibang lamig sa kanyang katawan. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Enrico ang kanyang pakikipaglaban sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Inilarawan niya ang mga ito bilang mga anino na may nakakatakot na mga bibig na puno ng ngipin na siyang nagdudulot ng pighati sa buhay ni Katrina. Ang pagtatagpo nila ay hindi lang basta isang aksidente. Ano kaya ang koneksyon ni Enrico sa buhay ni Katrina at ano ang kahulugan ng mga tula na tila ba'y kumakatok sa kanyang puso? Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, ibinunyag ni Enrico na siya pala ay isang dating kilalang psychologist na ngayon ay naglalakbay upang hanapin at labanan ang mga nilalang sa gilid ng paningin. Napagtanto ni Katrina na ang mga nilalang na ito ay hindi lang basta mga katang-isip. Sila ay totoo at isa sa kanila ay nagbabadya ng lumapit sa kanya. Ang susi sa pag-iwas sa kanila ay ang kakayahang makita sila. Bilang tulong, inabot ni Enrico kay Katrina ang isang lumang salamin na may ukit. Ayon sa kanya, ito ang magiging daan para masilayan ni Katrina ang tunay na anyo ng mga nilalang. May halong takot at pagtataka, tinanggap ni Katrina ang salamin. Paano kaya ito magagamit ni Katrina upang makita ang hindi nakikita? At ano ang mga panganib na kaakibat nito? Ang pagkakaroon ng salamin ay nagbukas ng bagong kabanata sa buhay ni Katrina. Ano kaya ang mga susunod na hakbang na kanyang gagawin? At paano niya haharapin ang mga nilalang na nagtatago sa gilid ng kanyang paningin? Ang bawat anino ay maaaring magtago ng lihim na dapat niyang matuklasan. Matapos umalis ni Enrico, hindi mapakali si Katrina. Parang may mga tanong na naglalaro sa isip niya at takot na hindi niya maipaliwanag. Ano ba itong mga pinagsasabi niya? Totoo kaya yon? Bulong niya sa sarili habang nagliligpit ng mga tasa at platito sa coffee shop. Biglang, sa hindi inaasahang pagkakataon, may kakaibang anino siyang napansin sa refleksyon ng salamin sa kapehan. Tila ba may sumusulyap sa kanya mula sa kabilang dako? Ano yon? Napalunok siya. Ramdam ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Para bang gusto nitong tumakas palabas ng kanyang dibdib sa sobrang kaba. Kahit na matagal na siyang umiiwas sa alak, hindi niya napigilan ang sarili na tunggain ang iced americano na iniwan ni Enrico. Baka ito na ang sagot, sambit niya. Umaasang ang kape ang magiging susi para makita niya ang mga nilalang na binanggit ni Enrico at maprotektahan ang kanyang sarili. Habang tumatama ang lamig ng kape sa kanyang lalamunan, isang kakaibang init
ang kumalat sa kanyang katawan. Tila ba ito'y isang senyales ng simula ng kanyang laban. Naglaan si Katrina ng oras sa pagbabasa ng mga libro at artikulo tungkol sa paranormal at espiritual na kaalaman. Kailangan kong maging handa, aniya habang binubuklat ang isang makapal na libro tungkol sa mga nilalang ng dilim. Umaasa siyang sa bawat pahina na kanyang binabasa ay may matutunan siya kung paano niya mahaharap ang mga nilalang na ito. Binago ni Katrina ang kanyang pang-araw-araw na gawi. Iniwasan niya ang mga lugar na madilim at sinimulan niyang maglaan ng oras para sa meditation at iba pang espiritual na gawain. Kailangan kong maging matatag, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang nakapikit at humihinga ng malalim. Naniniwala siya na sa pamamagitan nito, mapalalakas niya ang kanyang isip at diwa laban sa mga hindi nakikitang kaaway. Sa bawat hakbang ng paghahanda ni Katrina, hindi niya alam na malapit na siyang humarap sa kadiliman na matagal nang nag-aabang sa kanya. Ano kaya ang mangyayari kapag nagtagpo ang liwanag at dilim? Maghanda at abangan ang susunod na kabanata ng kanyang pakikipagsapalaran. Isang gabing madilim, habang si Katrina ay naglalakad pa uwi galing sa trabaho, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Hindi lang ito simpleng pagod mula sa maghapong pagtatrabaho, kundi isang mabigat at malamig na sensasyong nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Tila may nagmamasid sa kanya mula sa isang sulok na hindi niya matanaw. Pagliko niya sa isang eskinita kung saan ang tanging ilaw ay mula sa buwan, isang kakilakilabot na nilalang ang bumungad sa kanya. Nakatayo ito sa kadiliman, nakatunghay sa kanya, ang mga matang hindi mo makikita ngunit ramdam mong nakatitig sa iyong kaluluwa. Sa halip na padalos-dalos na tumakbo, humugot si Katrina ng malalim na hininga at dahan-dahang hinarap ang nilalang. Tinitigan niya ito kung saan nararapat ang mga mata, pinakikita ang tapang na kanyang pinaghandaan. At doon, sa gitna ng katahimikan at dilim, nagsimulang magbago ang lahat. Ang nilalang na minsang nagdulot ng takot sa kanyang puso ay unti-unting naglaho, parang abo na daladala ng hangin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na ginhawa. Sa pagkakataong ito, si Katrina na ang may kontrol. Nakabalik si Katrina sa kanyang tahanan na may bagong tapang at determinasyon. Hindi na siya ang dating barista na madaling matakot sa mga kwento at babala. Bagamat hindi niya alam kung kailan o saan muling magpapakita ang mga nilalang, handa na siyang harapin ang mga ito anumang oras. Sa pagbabalik niya sa coffee shop, mas lalo siyang naging masipag at matatag. Ang bawat tasa ng kape na kanyang hinahanda ay simbolo ng kanyang bagong lakas. Sa bawat sulok ng kanyang paningin, laging alerto, laging handa. Hindi na siya ang Katrina na madaling yugyugin ng takot. Ngayon, siya na ang bantay sa gilid ng paningin, ang tagapagbantay sa liwanag laban sa mga nilalang na naghahangad ng kadiliman. Ano kaya ang susunod na hamon na kanyang haharapin? Sa huli, natutunan ni Katrina na ang tunay na tapang ay hindi lang sa mga matang nakakakita, kundi sa puso na handang lumaban. Maraming salamat mga kaibigan sa pakikinig sa ating kwentong kababalaghan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga bagong kabanata ng takutan. Excited na ako na makasama kayo ulit sa susunod nating upload. Hanggang sa muli mga kaibigan, tandaan na sa bawat anino'y may kwento. At sa susunod na paglingon mo, baka kasama mo na ang susunod na bida ng ating kwento. Mag-ingat ka.